Patuloy na sinundan ni Tasyo ang mga bakas. Dumaan siya sa masukal na damuhan at dumating siya sa isang baryo. Napakatahimik ng buong paligid. Sarado ang mga bintana at pintuan. Ilang sandali pa ay nakarinig si Tasyo ng mahihinang boses na parang galing sa mga nakatambay doon sa madilim na bahagi ng daanan. Dumiretso lang sa paglalakad si Tasyo hanggang sa makarating sa baybayin. Isang bahagi ito ng isla na minsan niya nang napuntahan. Nang sandaling ito ay gumagalaw ang mutya. Unti-unti niya ding nararamdaman na umiinit na ang gamit. Alam ni Tasyo na merong kakaiba sa paligid. Isang senyales na merong aswang doon sa lugar. Walang bahay ang gilid ng baybayin. Mababaw ang tubig ng dagat at kitang-kita niya ang lawak ng dalampasigan. Huminto si Tasyo sa isang banda kung saan doon na ang hangganan ng bakas ng aswang. Wala siyang napapansing tao sa paligid. Napakatahimik at tanging huni ng kuliglig at hampas ng alon ang kanyang naririnig. Ngunit hindi tumitigil sa paggalaw ang kanyang mutya. Kaya naman nanatili muna siya doon sa lugar at inantay na lumitaw ang aswang. Ilang sandali pa ay may nakita si Tasyo doon sa dalampasigan. Isang taong naglalakad patungo sa kanang bahagi at hindi ito kalayuan sa kanyang pwesto. Inobserbahan ni Tasyo ang taong iyon hanggang sa bumilis ang paglalakad nito at biglang naglaho. Dito na tumayo sa buhangin si Tasyo. Mabilis na naglakad patungo kung saan naglaho ang tao. Pagkarating niya doon sa lugar, may maliit na kubo at ang gilid nito ay masukal na bakawan. Marahan niyang tinungo ang lugar at pagkarating niya sa may bakuran, nakaamoy siya ng napakasangsang na aroma. Magkahalong panghe at nabubulok na laman ng hayop. Gumilid siya sa isang puno, marahang gumapang sa gilid ng tahanan at sumandal doon sa dingding. Pinakiramdaman niya ang buong paligid. May naririnig siyang bulungan sa loob ng kubo. Animoy nagtatalo at kakaiba pa ang kanilang boses. Kasabay nito ang tunog ng lumalagotok na buto at mahinang pagdaing ng isang tao. Ilang sandali pa ay lumiwanag ang loob ng tahanan mula sa gasera. Marahang sumilip sa bintana si Tasyo, subalit wala namang tao doon sa loob. Inikot niya ang kanyang tingin. Maging sa bandang itaas na merong higaan ay walang tao. Ang tanging naroon lang sa lugar ay gaserang nakasabit sa kawayan. Kaso nga lang, nakaramdam si Tasyo na parang may humihinga sa gilid ng kanyang tenga. Napakabaho nito at may pumapatak pang mainit na tubig sa kanyang balat. Hindi gumalaw si Tasyo. Marahan niyang ginilid ang kanyang mga mata hanggang sa nakakita siya ng napakapangit na nilalang. Kaagad niyang binunot ang itak. Umikot kasabay ng malakas na paghataw. Subalit wala naman siyang tinamaan. Lumampas ang pagkakahataw at kamuntikan pa siyang mawalan ng balanse. Nakita niya ang aswang sa puno ng nyug. Nakayakap ito sa puno habang nakatitig sa kanya. Nakakakilabot ang itsura. Bagaman napakapayat, ngunit napakahaba ng kanyang kuko. Malaki ang mga ipin at napakatulis. Tumutulo pa ang laway ng elemento na animoy baliw na aso. Natatakot man si Tasyo ay nilabanan niya ito. Buong puwersa niyang hinataw ng itak ang nilalang. Mabilis na umakyat ang aswang paitaas at tumama lang ang kanyang itak sa puno ng nyug. Nilundagan ng elemento si Tasyo, ngunit naiharang niya ang kanyang kamay at kaagad na niyakap ang aswang upang itumba sa lupa. Nang mahawakan ni Tasyo ang balikat ng nilalang, umangil ito ng napakalakas na animoy nasaktan.
Nakita ni Tasyo kung paanong nagpumiglas ang elemento. Nakasimangot ang muka at nagmamakaawa. Sobrang diin ng pagkakahawak ni Tasyo sa balikat. Sumisirit na ang dugo ng aswang. Gulat na gulat si Tasyo kung paanong bumabaon ang kanyang kamay sa balat ng elemento na parabang sipit ng alimango. Itigil mo yan! Pakiusap, bitawan mo ako! Wika ng aswang, subalit hindi siya pinakinggan ni Tasyo. Tumayo siya at inangat ang elemento. Tinulak patungo sa puno ng nyug. Ang lakas ng loob mong magmakaawa. Bakit? Nung pinapatay mo yung anak ko, sa palagay mo ba hindi siya nasasaktan? Hindi ka tumigil, di ba? Pinatay mo yung anak ko. Wala kang awa. Nandito ka lang pala. Ang tagal kitang hinanap. Wika ni Tasyo. Ibinaon niya ang itak sa liig ng aswang. Buong puwersa itong hinila hanggang sa humiwalay ang ulo ng elemento. Bumagsak ang katawan nito. Gumulong ang ulo sa lupa. Hingal na hingal si Tasyo. Hindi siya makapaniwala na nakapatay siya ng isang aswang. Sumandal siya sa dingding ng kubo. Napansin niyang unti-unting nagiging tao ang nilalang. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil isa itong babae. Ang buong akala niya ay ito yung lalaking nakita niya sa pangitain. Teka, anong ibig sabihin nito? Bakit babae? Wika ni Tasyo sa kanyang sarili. Batid niyang meron pang isang aswang at siguradong ito yung naririnig niyang nakikipagtalo kanina. Kaagad siyang bumalikwas. Sinuri ang buong paligid ng tahanan, ngunit wala siyang nakita. Galit na si Tasyo ng sandaling ito, hanggang sa biglang may umangil doon sa bakawan. Yung angil na parang pumapalahaw ng iyak. Ito ang narinig ni Tasyo. Alam niya na ito ang kasama ng napatay niyang aswang. Kaagad niyang pinuntahan ng lugar. Umabot sa kanyang tuhod ang putik. Nagkasugat-sugat pa ang kanyang paa sa pagtapak sa bakawan. Madilim kasi at hindi niya makita ang daanan. Pagkarating niya doon sa lugar, napatingin siya sa bandang itaas. May nakita siyang itim na bagay na paulit-ulit tumatalon doon sa sanga. Bumaba ka dyan. Harapin mo ko. Ako ang pumatay sa kasama mo. Kaya't alam kong galit ka. Halika dito at tapusin na natin ang lahat ng to. Wika ni Tasyo. Hinanda niya ang sarili kung sakaling susugod ang nilalang. Subalit hindi ito lumapit sa kanya. Paulit-ulit lang itong tumatalon sa itaas ng mga puno. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumundag ang aswang at unti-unti itong lumalapit sa kanya. Hirap na sa paggalaw si Tasyo ng sandaling ito dahil nakalubog ang kanyang paa sa ilalim ng putik. Ngunit ang ipinagtataka niya, yung pagkilos ng aswang ay parang normal na naglalakad lang sa kapatagan. Hindi na nakailag si Tasyo sa pag-atake ng aswang. Sinakmal siya nito at natumba sila doon sa putikan. Pinagkakalmot ang kanyang muka. Subalit dumadaplis lang ang bawat kalmot nito at hindi siya nakakaramdam ng kahit anong sakit. Pilit niyang inangat ang kanyang mga paa, gumulong sa putikan, hanggang sa makawala siya sa pagkakadagan ng aswang. Hirap na hirap man sa paggalaw si Tasyo, ngunit wala siyang tinamong kahit maliit na pinsala. Anong klaseng tao ka? Wika ng aswang at hindi nagsalita si Tasyo. Marahan siyang tumayo. Ipinahid ang itak sa kanyang pantalon na punong-puno ng putik. Ilang sandali pa ay muling sumugod ang aswang. Dito na dumapa si Tasyo. Kaagad niyang hinawakan ang bewang at niyakap ng maigpit. Hanggang sa natumba silang dalawa sa putikan. Nang sandaling ito ay si Tasyo na ang nakadagan.
Ngunit nabitawan niya ang itak at hindi niya ito makita. Sinakal niya ang aswang sa liig. Diniinan hanggang sa namilipit ito sa sakit. Parang nakahawak lang sa putik si Tasyo sa lambot ng leeg nito. Diniinan niya pa ang pagkakasakal hanggang sa tuluyan ng tumirik ang mga mata ng aswang. Nanginig ang buong katawan at mabilis na binawian ng buhay. Ayop ka. Kayo yung pumatay sa anak ko. Sa wakas, naipagiganti ko na yung anak ko. Wika ni Tasyo. Tumayo siya at tumungtong sa isang puno ng bakaw dahil sa pagod. Ilang sandali pa, hinila niya ang bangkay ng aswang patungo sa tahanan nito. Nang tamaan ng liwanag ang mukha ng elemento, nanlaki ang mga mata ni Tasyo dahil isa itong binata at hindi ito yung nakita niya sa may merkado. Napamura si Tasyo sa pagkadismaya. Ang dalawang aswang na napatay niya ay hindi ang salarin sa pagkawala ng kanyang anak na si Joel. Nasaan ka? Nasaan kang aswang ka? Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikita. Wika ni Tasyo sa kanyang sarili. Iniwan niya ang mga bangkay. Nagtungo siya sa dalampasigan at nilinis ang katawan na nababalot ng putik. Binaybay niya ang dalampasigan at umuwi sa kanyang lugar. Inabot siya ng halos madaling araw. Kinabukasan, umugong kaagad ang balitang may pinatay na mag-ina sa kabilang baryo. Nalaman ng mga residente na aswang ang mag-ina dahil sa kanilang mga kagamitan sa loob ng tahanan. Habang si Tasyo naman, nakikiusisa pa sa mga kapitbahay na parang normal lang. Umabot pa ang balita sa mga rumoronda tuwing gabi. Nagkasagutan ang mga tanod dahil napakalayo ng mga lugar na kanilang pinupuntahan, ngunit nasa baybayin lang pala ang mga aswang. Nabalot ng katanungan ang kanilang isipan kung sino ang pumatay sa dalawang aswang. Matapos ng kaganapan, pinuntahan ni Tasyo ang albularyo at doon niya ipinaalam ang ginawa niya. Napatango ang matanda. Alam niyang si Tasyo ang pumatay dahil nakita niya ang mga bakas ni Tasyo sa mga labi ng aswang. Tang! Napalitan ko ang pagkawala ng anak mo. Nagtanong-tanong ako sa mga tao. Gumaganti ka, no? Ay, tama lang ang ginawa mo. Sinubukan kong tugisin ang mga aswang, pero wala akong kakayahan sa pisikal na pakikipaglaban dahil matanda na ako. Hindi kasi tinatabla ng mga orasyon ko ang aswang, lalo na kapag meron din silang magaling na kaalaman. Lumapit ka lang sa akin kung kailangan mo ng gabay. Tandaan mo dong, sinimulan mo na ang lahat ng ito, kaya't asahan mong darating ang mga pagsubok sa'yo. Pagpapaliwanag ni Kaistong, hindi naman na nagsalita pa si Tasyo. Nagpaalam siya at nagpasalamat sa payo. Pagka-uwi niya ng tahanan, may nakita siyang 2 pulis at 3 tanod na nasa labas ng kanyang bahay. Nag-iimbestiga ang mga ito. May nakapagsabi na gumagala si Tasyo kagabi at doon ito malapit sa bahay ng mga pinatay na aswang. Alam ni Tasyo kung taga saan ang nagsumbong. Ito ay walang iba kung hindi ang nadaanan niyang baryo. Apo, ay tumabi lang po yung bangka ko malapit doon. Nagpahinga ako kasi napagod ako sa pagkuha ng pusit. Nagulat nga ako dahil malapit pala doon yung bahay ng mga aswang. Bakit po? May problema po ba? Wika ni Tasyo. Wala naman kasi ayon sa batas, wala namang naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Pero tayo sa sarili natin, alam nating totoo ang mga elemento. Kaya't nag-iimbestiga kami para sundin lang yung batas. Pasensya na, Tasyo O sige, tara na, doon naman tayo sa merkado.
Wika ng isang pulis. Teka, sandali lang. May karagdagang tanong lang ako. Ang sabi ng anak mo, hindi ka naman pumalaot, di ba? Wika ng tanod. Subalit sinaway siya ng pulis at sinabing inosente si Tasyo. Wala namang nagawa ang tanod. Tumango na lang ito at umalis na doon sa lugar. Habang papalayo, sinundan ng tingin ni Tasyo ang pulis dahil may nararamdaman siyang kakaiba dito. Sandaling lumingon sa kanya ang pulis at biglang ngumiti. Pagsapit ng gabi, matapos makapaghapunan ay biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ng kanyang asawa, bumalik yung pulis na nag-iimbestiga kanina. Magandang gabi. Nandyan po ba si Tasyo? Wika ng pulis. Tasyo, mahal, may bisita ka. Wika ng kanyang asawa. Nang makita ni Tasyo ang pulis ay bigla siyang kinabahan dahil baka kunin siya nito. Nakita ng pulis ang pagkabalisa ni Tasyo. Napakunot ang mukha nito at halatang nag-aalinlangang lumapit. Napabisita lang ako. Pwede ba tayo mag-usap? Nga pala, Sandro ang pangalan ko. Wika ng pulis at nagpakilala ito bilang Sandro. Lumabas si Tasyo ng tahanan. Nagtungo sila sa bangka sa gilid ng bahay. Sir, magandang gabi po. Ano po bang sadya nila? Tanong ni Tasyo. Nagbuntong hininga si Sandro at umupo sa katig ng bangka. Baguhan lang ako sa lugar. Nakadestino ako sa Capiz at nilipat ako dito para tumulong sa ronda. Mawalang galang na sa'yo pero alam kong ikaw ang tumugis sa mga aswang. At kung may tatanong mo kung bakit, meron din kasi kong tangan. Ito ang Trespico Dignom para hindi ako tablan ng bala. At malalaman ko ang tao kapag merong kakaibang katangian. Noong nalaman namin na gumagala ka malapit sa lugar, nag-imbestiga muna ako kung sino ka at alaman ko nangyari sa anak mo. Nagulat ako nung makita kita. Sobrang lakas ng gamit mo. At nagkaroon ako ng konklusyon na ikaw ang pumatay sa mga aswang. Tama ba? Tanong ni Sandro at hindi kaagad nakapagsalita si Tasyo. Naupo siya sa buhangin at tumingin sa isang banda. Oo, tama ka. Inaamin ko yung kasalanang nagawa ko. Wika ni Tasyo. Ano ka ba? Parang sinasabi mo na magpapahuli ka na sa akin. Hindi kita hulihin. Sa katunayan, ako lang ang nakakaalam nito. Gusto ko lang kumpirmahin ang hinala ko. Sinalba nga kita doon sa tanong ng tanod eh. Tasyo, hindi na ako magtatagal, aalis din ako. Nga pala, huwag kang matakot pumatay ng mga aswang. Akong bahala sa'yo. Kung gusto mo, rumonda tayo sa tuwing gabi. Kung ayos lang sa'yo, sabay natin silang tugisin. Wika ni Sandro. Naku, kasi medyo abala ako tuwing gabi kasi doon ako nanunubid eh. Sumakto lang na wala akong ginawa nung araw na yon pero kapag may oras, sasabihin kita kagad. Maraming salamat ah. Akala ko huhuliin mo na ako eh. Wika ni Tasyo. Ngumiti lang si Sandro at umalis na doon sa lugar. Lumapit naman si Emma at nagtanong. Yung ba wala may sinabi lang sa akin tungkol sa nawala nating anak. Palusot ni Tasyo sa kanyang asawa. Naging payapa ang kanyang pakiramdam dahil meron na siyang katuwang sa pagtugis sa mga aswang. Isa pa itong pulis at meron ding kaalaman kagaya ni Kaistong. Lumipas ang mga araw. May nabalitaan siyang pagpatay sa kabilang bahagi ng lugar. Sa tapat ito ng Iloilo, pinaghihinalaang aswang ang may gawa. Nang sandaling ito, lumakas ang kuryosidad ni Tasyo na tugisin ang mga aswang. Naisipan niyang puntahan ang lugar dahil baka naroon ang pumatay sa kanyang anak. Subalit ang kanyang pinag-aalala, maiiwan ng matagal ang kanyang pamilya at maaari siyang salisihan ng mga aswang.
May mga reklamo din ang kanyang asawa. Hindi na siya nakakatulong sa kanilang trabaho dahil nakakaramdam siya ng kakaiba sa paligid at paminsan ay bigla na lang umaalinsangan ang lugar, bumabaho at napakalansa ng amoy. Batid ni Tasyo na may umaaligid sa kanilang lugar at maaaring balikan ng kanyang anak at patayin ng kanyang asawa. Kaya naman walang nagawa si Tasyo kung hindi manatili sa tahanan. Hanggang sa sumapit ang isang araw, muling nagpunta si Sandro sa kanyang tahanan. Nagpapatulong ito sa kanya. Sinabi ni Sandro na may nawawalang 2 bata sa isang baryo sa gitna ng isla. Pinuntahan ito ni Sandro at nakainkwentro siya ng isang aswang. Pinakita niya pa kay Tasyo ang tinamong sugat sa kanyang likuran. Punong-puno ng kalmot at malalim ang sugat. Hindi ko kinaya, Tasyo. Wala akong kakayahan sa pisikal kapag aswang na ang kalaban. Ang akala ko hindi tatalab yung atake niya kaya naging kumpiyansa ako. Kaso mali, kamuntikan pa akong mamatay. Mabuti na lang rumisponde kaagad yung iba ko pang kasamang pulis. Pagpapaliwanag ni Sandro. Gustuin ko mang sumama sa'yo pero paano yung pamilya ko? Alam mo namang napakadelikado kapag lumalayo ako sa bahay. Tugon ni Tasyo. Pakiusapan mo ang asawa mo na doon muna sila sa istasyon ng pulis. Kami nang bahala sa kanya. Wika ni Sandro at napakamot na lang ng ulo si Tasyo. Tumingin sa isang banda at halatang nag-aalinlangan. Hindi niya alam kung ano ang irarason sa kanyang asawa. Hanggang sa nagmungkahi si Sandro na siya na ang magpapaliwanag kay Emma. Kaagad niyang pinuntahan ng asawa. Ipinaliwanag niya ang lahat ng dahilan. Ngunit hindi sinabi ni Sandro ang tungkol sa aswang. Mas maiging doon muna kayo sa estasyon, ma'am, kasi magpapatulong ako kay Tasyo. Isang gabi lang naman po. Bukas babalik din kayo dito. Wika ni Sandro. Napatingin si Emma kay Tasyo. Kumunot ang muka at halatang nagtataka. May pupuntahan lang kami kasi mag-iimbestiga sa pagkawala ng anak natin. May mga kailangan kasing kumausap sa'yo doon sa estasyon. Babalik naman ako kagad eh. Di ba, sir? Wika ni Tasyo. Oo, ma'am. Huwag kang mag-alala. Babalik din kami kagad. Tugon ni Sandro. Wala namang nagawa ang kanyang asawa kung hindi pumayag. Hinatid nila sa istasyon ang pamilya ni Tasyo. Nagtataka noon ang iba pang pulis. Kaya't sumimple ng paliwanag si Sandro sa kanilang hepe. Ipinaliwanag niya na isasama niya si Tasyo dahil kabisado nito ang lugar. Kasi sir, basta kailangan munang nandito yung asawa niya. Kausapin niyo na lang tungkol sa pagkawala ng anak. Kasi ayaw magpaiwan doon sa lugar eh. Basta wag niyong babanggitin yung tungkol sa aswang. Pagpapaliwanag ni Sandro. O sige, basta doon na lang siya sa isang opisina. Ma'am, misis, sige po. Dito na lang po muna kayo. Wika ng hepe. Matapos nun ay kaagad nang umalis si Tasyo at Sandro. Silang dalawa lang ang pupunta doon sa lugar. Sakay ng owner type ng jeepney. Bumiyay sila patungo sa isang baryo sa gitna ng isla. Inabot na sila ng gabi. Sira-sira ang daanan at umuulan pa ng napakalakas. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Sandro na dumating na sila doon sa lugar. Pagkababa ni Tasyo, kaagad niyang hinawakan ang lupa at tinignan ang buong kapaligiran. Abangan ang huling episode ng Mutya ng Alimango bukas. Kita-kits tayo.